itatapon na parang basura pagkatapos pakinabangan. Habang humahagulgol si Eliana sa ulan, nagdiriwang ang kanyang amang-amangan, hawak ang pera ng iba. Wala kang silbi rito, lumayas ka. Sigaw ng inaanakan niya. Ngunit bago sila makatawa, dumating ang marangyang kotse ng isang abogado upang bawiin ang lahat. Tatayo si Eliana, papahirin ang luha at magpapasya. Hindi na siya muling aapihin. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng mansyon sa San Nicolas? Wala ka ng silbi, Eliana. Paus na ang boses mo, wala na kaming mapapala sa'yo. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Eliana Cruz, mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat na natamo niya sa buong buhay niya. Nakatayo siya sa bukana ng maliit at madilim nilang kusina. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang baso ng maligamgam na tubig na balak sana niyang ibigay sa kanyang inaanakan na si Rosa. Kanina pa kasi ito umuubo. At sa kabila ng pagod niya, mula sa maghapong pagkakanta sa kalsada, sa ilalim ng init ng araw, nais pa rin ni Eliana na magpakita ng malasakit. Ngunit ang malasakit na yon ay tinumbasan ng isang katotohanang mas mapait pa sa apdo. Nanigas ang kanyang buong katawan, at ang basong kristal na bitbit niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Bumulusok ito sa sementong sahig at nagkapira-piraso. Ang tubig ay tumalsik sa kanyang mga lumang tsinelas, ngunit hindi man lang kumurap si Eliana. Hindi niya narinig ang pagbasag ng salamin dahil ang tanging umuulit sa kanyang pandinig ay ang malupit na boses ni Rosa na nagmumula sa kabilang silid. Kausap ang kanyang amang-amangan na si Berto. Rosa, dahan-dahan naman, baka naririnig ka ng bata. Bulong ni Berto, ngunit walang bakas ng pagtatanggol sa kanyang tono, kundi takot lamang na baka mawala ang kanilang puhunan. Bata? 18 taong gulang na yan, Berto. Hindi na yan bata. At anong maririnig? Hayaan mong marinig niya. Mula nang pulutin natin siya sa riles ng tren noong sanggol pa siya, pinakain natin siya, binihisan, at ginawang tao. Ngayong hindi na siya makakanta dahil sa kapabayaan niya sa boses niya, ano pang silbi niya rito? Palamunin. Wala na tayong kinikita sa mga livestream niya. Pagod na akong makakita ng talunang muka sa bahay na ito. Muling bulyaw ni Rosa, na ngayon ay lumabas na mula sa silid at hinarap si Eliana nang may pandidiri sa mga mata. Tumulo ang luha ni Eliana, hindi dahil sa sakit ng pagkakahulog ng baso, kundi dahil sa pagkakaunawa na ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya sa loob ng maraming taon ay may katumbas na presyo. Ang bawat yakap ni Rosa noong bata pa siya, ang bawat pag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya, ay bahagi lamang ng isang negosyo. Siya ay isang kagamitan, isang makinang naglalabas ng pera, at ngayong sira na ang kanyang boses, itatapon na siya na parang basurang wala ng pakinabang. Sorry po. Babalik din po ang boses ko. Sabi ng doktor, kailangan ko lang pong magpahinga. Hirap na sambit ni Eliana, ang kanyang tinig ay halos pabulong na lamang at gasgas, bunga ng gabi-gabing pagkakanta sa labas para lamang may maibigay na pera sa dalawa. Magpahinga? Wala tayong pambayad sa upa, Eliana. Wala tayong pambili ng bigas. Huwag mo kaming daanin sa paawa effect mo dahil hindi natatalab yan sa akin. Lumapit si Rosa at marahas na hinablot ang braso ni Eliana. Kinaladkad siya patungo sa pintuan ng kanilang barong-barong. Kung hindi ka na makakakanta, humanap ka ng ibang matitirhan. Hindi kami charitable institution. Sa isang malakas na tulak, naramdaman ni Eliana ang matigas na lupa sa labas ng kanilang bahay. Kasunod nito ay ang pagbagsak ng kanyang lumang bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit. Kasabay ng pagsasara ng pinto ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan na tila ba nakikiramay ang langit sa kanyang pagkawasak. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Malamig at malupit. Nakaluhod si Eliana sa putikan. Ang kanyang mga kamay
ay nakabaon sa basang lupa, habang ang kanyang buhok ay dumidikit sa kanyang mukhang basang-basa na rin ng luha. Wala siyang mapupuntahan. Wala siyang kamag-anak. Ang tanging mundong kinilala niya ay ang mundong kakaalis lang sa kanya. Sa gitna ng dilim at hagupit ng bagyo, naramdaman ni Eliana ang isang matinding pagnanais na mawala na lamang, hanggang sa isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa kanyang tapat. Isang itim at marangyang kotse ang huminto. Ang makina nito ay naglalabas ng mahinang ugong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bumukas ang pinto sa bandang likuran at isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba habang hawak ang isang malaking itim na payong. Siya ay si Attorney Mateo Valderrama. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng matinding pag-aalala habang mabilis na lumalapit sa duguang tuhod ni Eliana. "Binibining Eliana Cruz?" Mahinahong tanong ng lalaki. Ang boses niya ay malalim at nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa gitna ng gulo. Hindi makasagot si Eliana. Tanging ang panginginig ng kanyang balikat ang nagpapakita ng kanyang nararamdaman. Itinapat ni Mateo ang payong sa dalaga. Hinaharangan ang malupit na ulan na kanina pa bumubugbog sa kanya. Inilabas ng abogado ang isang malinis na panyo at marahang iniabot ito sa nanginginig na kamay ni Eliana. "Sino po kayo?" Halos hindi marinig na tanong ni Eliana. "Ako si Mateo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Narito ako para tuparin ang huling hiling ng iyong lolo, si Don Emilio Cruz. Eliana, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang Cruz Mansion sa San Nicolas." Paliwanag ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa naguguluhang mukha ng dalaga. Tila tumigil ang mundo para kay Eliana. "Lolo? Mansion?" Siya na pinalayas dahil sa kawalan ng silbi ay biglang naging tagapagmana ng isang bagay na hindi niya man lang pinangarap. Sa kabila ng matinding pagod at sakit, naramdaman ni Eliana ang mainit na kamay ni Mateo na humahawak sa kanyang siko. Tinutulungan siyang tumayo mula sa pagkakaluhod sa putikan. "Huwag kayong matakot. Hindi na kayo mag-iisa simula ngayon. Halina kayo. Ilalayo ko kayo sa lugar na ito," pangako ni Mateo habang iginagaya siya patungo sa loob ng sasakyan. Habang dahan-dahang umaandar ang kotse palayo sa dampani ni Rosa, sumulyap si Eliana sa bintana. Nakita niya ang anino ni Rosa na nakasilip sa siwang ng kurtina. Ang mukha nito ay puno ng gulat at inggit habang pinapanood ang marangyang sasakyang naglalayo sa basurang itinapon niya kanina. Ngunit sa likod ng kagalakang dulot ng pagkakaligtas, isang tanong ang naglaro sa isipan ni Eliana habang nakasandal ang kanyang ulo sa malambot na upuan ng kotse. Bakit ngayon lang siya hinahanap? At ano ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga pader ng mansyong naghihintay sa kanya? Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng isang poste ng ilaw na kumukurap-kurap, isang lalaking nakajacket na itim ang tahimik na nagmamasid. Hawak niya ang isang cellphone at mabilis na kinuha ang plate number ng kotse ni Mateo bago ito tuluyang naglaho sa kurbada ng kalsada. "Nakuha na siya ng abogado. Ano ang susunod nating gagawin?" Bulong ng lalaki sa kanyang kausap sa kabilang linya. Ang bawat hakbang sa loob ng mansyong ito ay parang pagtapak sa mga alaala ng isang taong hindi ko naman kilala. Ngunit tila matagal na akong hinihintay. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang pintuang bakal na kinakalawang na sa paglipas ng panahon. Sa gitna ng kadiliman ng gabi at tila walang katapusang ulan, ang Cruz Mansion ay nakatayo sa gitna ng San Nicolas na parang isang higanting natutulog. Ang mga bintanang gawa sa kapis ay tila mga matang nakatingin sa kanya, maputla at puno ng mga lihim. Nang itulak ni Mateo ang mabigat na pinto, ang pagkiskis ng bakal sa semento ay lumikha ng isang mahabang ungol na bumasag sa katahimikan ng paligid. Isang tunog na nagpataas ng balahibo ni Eliana. "Huwag kang matakot, Eliana. Ang bahay na ito ay sayo na ngayon," bulong ni Mateo habang iginagaya siya papasok sa loob.
Pagpasok nila sa malawak na sala, ang amoy ng lumang kahoy na narra at alikabok ang sumalubong sa kanila. Ang bawat kasangkapan ay nababalot ng mapuputing tela na sa ilalim ng liwanag ng flashlight ni Mateo ay tila mga multong nakatayo sa paligid. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay napakabigat, isang uri ng katahimikan na tila ba may sariling buhay at nakikinig sa bawat tibok ng puso ng dalaga. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa isang bahagi ng dingding at hinawi ang isang makapal na kurtina. Doon tumambad ang isang malaking kwadro, isang magandang babae na may suot na tradisyonal na barot saya ang nakangiti sa larawan. Ang kanyang mga mata ay eksaktong kawangis ng mga mata ni Eliana. Nanlambot ang mga tuhod ng dalaga at dahan-dahang siyang lumapit. Ang kanyang nanginginig na daliri ay marahang dumampi sa malamig na salamin ng kwadro. Pinapahiran ang makapal na alikabok na nakatakip sa mukha ng babae. "Iyan ang iyong ina, si Elena," malambot na sabi ni Mateo. Sabi ni Don Emilio, ikaw ang buhay na alaala niya. Kaya hinding-hindi niya hinayaan na mawala ang mansyong ito kahit marami ang nagtatangkang kumuha nito. Umiyak ng tahimik si Eliana. Sa buong buhay niya sa piling ni na Rosa, ang tanging larawang nakita niya ay ang sarili niyang mukha sa salamin pagkatapos siyang saktan. Ngayon, sa harap ng larawang ito, naramdaman niya ang isang uri ng pagmamay-ari, isang ugat na sa wakas ay nagdurugtong sa kanya sa mundong ito. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang naputol nang ang tunog ng marahas na pagkatok sa pintuan ay umaling-aungaw sa buong mansyon. Ang bawat hampas sa kahoy ay parang isang kulog na nagpayanig sa puso ni Eliana. "Abogado! Alam kong nandyan kayo. Buksan niyo itong pinto!" Sigaw ng isang baritonong boses mula sa labas. Pumasok ang isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 20. Matikas ang tindig ngunit may bakas ng kayabangan sa kanyang mga mata. Siya si Enzo, ang anak ng dating katiwala ng mansyon. May hawak siyang mga papel na tila ba ito ang kanyang sandata. "Enzo, gabi na. Ano ang ginagawa mo rito?" May awtoridad na tanong ni Mateo habang humaharang sa harap ni Eliana. "Gabi na. Pero ang utang ay walang pinipiling oras, Mateo. Ang mansyong ito ay may milyon-milyong utang sa buwis. At dahil wala ng pera si Don Emilio, bago siya mamatay, ang lokal na pamahalaan ay may karapatang kumpiskahin ito. Maliban na lang kung mababayaran niyo ito ngayon din." Nakakalokong ngumiti si Enzo habang nakatingin kay Eliana mula ulo hanggang paa. "Sino itong kasama mo? Siya ba ang pambayad niyo? Mukhang galing sa kalsada at walang pambili kahit isang tsinelas. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Enzo. Siya si Eliana Cruz, ang tunay na tagapagmana ng ari-ariang ito. At ang usapin ng buwis ay inaayos na namin." Sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Lumapit si Enzo kay Eliana. Sapat na malapit para maamoy ng dalaga ang halimuyak ng mamahaling sigarilyo nito. "Tagapagmana, ang isang batang lansangan na ito, huwag mo akong patawanin. Kahit anong gawin niyo, babagsak sa kamay ko ang mansyong ito. At kapag nangyari iyon, sisiguraduhin kong babalik ka kung saan ka nanggaling, bata." Iniwan ni Enzo ang isang mapanuyang tingin bago siya tumalikod at lumabas muli sa gitna ng ulan. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang babala na hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Naiwan si Eliana na nakahawak sa kanyang dibdib. Ramdam ang mabilis na tibok ng kanyang puso. "Huwag mo siyang pakinggan, Eliana. Hanggat narito ako, walang makakakuha ng bahay na ito sa'yo." Pagpapakalma ni Mateo, ngunit napansin ni Eliana ang bahagyang pagkunot ng noo ng abogado. Isang palatandaan na ang laban ay hindi magiging madali. Nang dinala ni Mateo si Eliana sa kanyang silid sa itaas, iniwan niya ang isang lampara sa tabi ng higaan. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, habang ang paligid ay nababalot ng malalim na katahimikan at ang ulan
ay naging mahinang patak na lamang. Nakarinig si Eliana ng isang kakaibang tunog. Curse! Curse! Parang may mga kuko na kumakamot sa ilalim ng sahig, direkta sa ilalim ng kanyang higaan. Bumangon si Eliana. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatingin sa madilim na sulok ng silid. Ang tunog ay hindi tumitigil. Tila ba may isang bagay na gustong lumabas mula sa ilalim ng lupa? Isang lihim na matagal nang ibinaon at ngayon ay nagpaparamdam na. Sa loob ng mansyong ito, ang tanging maririnig mo ay ang sarili mong paghinga, na tila ba isang paalala na ikaw ay buhay pa sa gitna ng mga patay na alaala. Sinubukan ni Eliana na lunurin ang kanyang mga iniisip sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Hawak ang isang lumang basahan, sinimulan niyang kuskusin ang mahabang lamesa sa kusina na gawa sa solidong kahoy. Ang bawat hagod ng kanyang kamay ay tila isang paraan upang burahin ang boses ni Rosa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tinatawag siyang walang silbi at basura. Para sa isang batang lumaki sa kalsada, ang kalinisan ay isang karangyaan at ang paggawa nito sa sarili niyang tahanan ay nagbibigay sa kanya ng kaunting pakiramdam ng kontrol sa kanyang magulong buhay. Ngunit ang katahimikan ng kusina ay nabasag nang mapansin niyang hindi na lumalapit sa kanyang paanan ang maliit na pusang ligaw na pinakain niya kanina ng tirang isda. Ang pusang yon na may kulay abong balahibo at malalaking matang dilaw, ang nag-iisang nilalang na nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa sa dambuhalang bahay na ito. Muning, nasaan ka na? Hirap na tawag ni Eliana. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin at mahina. Walang sumagot, kundi ang mahinang huni ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng bintana. Sinundan ni Eliana ang isang mahinang kaluskos na nagmumula sa likod ng hagdanan ng mga katulong, isang madilim na sulok na puno ng mga lumang kahon at maalikabok na kagamitan. Habang dahan-dahan siyang naglalakad, narinig niya ang isang mahinang pag-iyak ng pusa na tila ba nagmumula sa ilalim mismo ng sahig. Sa paghahanap niya, napansin ni Eliana ang isang malaking estante ng mga libro na tila hindi pantay ang pagkakalagay sa dingding. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang mabigat na kasangkapan. Ang tunog ng kumikiskis na kahoy sa sementong sahig ay gumawa ng isang matinis na ingay na tila ba isang reklamo mula sa nakaraan. Nang tuluyan itong mausog, tumambad sa kanya ang isang maliit na pintuang gawa sa bakal na nakabaon sa sahig. May mga lumang kadena na kinakalawang, ngunit ang kandado ay nakabukas na. Kinuha ni Eliana ang isang kandila mula sa lamesa at dahan-dahang binuksan ang pinto sa sahig. Ang bugso ng malamig at amoy lupang hangin ay agad na humalik sa kanyang mukha na nagpataas ng kanyang balahibo. Ang bawat baitang ng hagdanang bato na kanyang binababaan ay madulas at puno ng lumot. Ang liwanag ng kandila ay gumagawa ng mga dambuhala at nakakatakot na anino sa mga pader ng silong. Tila ba may mga nilalang na sumasayaw sa dilim, nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Muning, lumabas ka na riyan, natatakot ako. Bulong niya, ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis, na tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang lamig sa silong ay kakaiba, isang uri ng ginaw na tila ba tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Nakarating siya sa pinakailalim na bahagi ng silong. Ang paligid ay puno ng mga lumang kagamitang hindi na ginagamit, mga sirang silya, mga baul na nababalot ng agiw at mga boteng walang laman. Sa dulo ng silong, may nakita siyang isang maliit na kwintas na nakasabit sa isang pako sa pader. Lumapit siya at kinuha ito. Isang gintong kwintas na may pendant na titik E. Para kay Elena? O para kay Eliana? Tanong niya sa kanyang sarili habang hinahawakan ng malamig na metal sa kanyang palad. Ngunit bago pa man niya masagot ang sariling tanong, isang malakas na bugso ng hangin ang nagmula sa kung saan. Ang apoy ng kanyang kandila
ay sumayaw ng marahas bago ito tuluyang namatay, na nag-iwan sa kanya sa ganap at nakabibinging kadiliman. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Eliana ang isang presensya sa kanyang likuran. Hindi ito ang pusa. Ang tunog ng isang mabigat na sapatos na tumatapak sa tuyong dahon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silong. Sino yan? Ang sigaw ni Eliana ay naging isang sakal na tunog sa kanyang lalamunan. Ang tanging sagot na nakuha niya ay ang tunog ng isang malalim na paghinga, napakalapit sa kanyang tainga, at ang marahang pagdampi ng isang malamig na kamay sa kanyang balikat. Sa gitna ng ganap na kadiliman, ang tanging maririnig ay ang mabilis at malakas na kabog ng dibdib ni Eliana, na tila ba isang tambol na nagbabadya ng panganib. Napasinghap si Eliana at mabilis na napaatras. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig at magaspang na pader ng silong. Ang malamig na haplos na naramdaman niya sa balikat ay tila nag-iwan ng bakas ng yelo sa kanyang balat. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, mabilis niyang kinapa ang kanyang bulsa at inilabas ang kanyang lumang cellphone. Sa isang pindot, ang liwanag mula sa screen nito ay sumabog sa dilim, na nagbunyag na ang malamig na kamay ay isa lamang palawit ng lumang kurtina na hinipan ng hangin mula sa isang maliit na siwang sa pader. Isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa tabi ng kurtinang yon, nakita niya ang kanyang pusa na si Muning, tahimik na nakaupo sa ibabaw ng isang tumpok ng mga lumang sako. Ngunit may kakaiba sa kinauupuan ng pusa. Ang ilalim ng mga sako ay hindi pantay. Tila may isang matigas at parisukat na bagay na nakatago roon. Dahan-dahang lumapit si Eliana. Ang bawat hakbang niya ay maingat dahil sa dulas ng sahig. Inalis niya ang mga sako na puno ng amoy ng luma at nabulok na tela. Sa ilalim nito, tumambad ang isang malaking baul na gawa sa mabigat na bakal at kahoy na ensina. Walang kandado ang baul. Tila ba sadyang iniwan itong handa para sa kanyang pagdating. Nang buksan niya ang takip, ang mahinang tunog ng nagkiskisang bisagra ay umaling-awngaw sa tahimik na silong. Sa loob, ang liwanag ng kanyang cellphone ay tumama sa mga bagay na nagdulot ng panlalabo ng kanyang paningin. Hindi dahil sa dilim, kundi dahil sa gulat. 12 ng barita ng ginto ang nakasalansan ng maayos, makinang, at tila nag-aapoy sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa ibabaw ng mga gintong yon, may isang bagay na mas kumuha ng atensyon ni Eliana. Isang makapal na tumpok ng mga sulat na nakatali ng isang kupas na lasong asul. Nanginginig ang mga daliri ni Eliana nang kunin niya ang unang sulat. Ang papel ay madilaw na at malutong sa bawat hawak. Nakasulat sa sobre ang kanyang pangalan. Para sa aking apo, Eliana. Mahal kong apo. Ang simulang basa ni Eliana, ang kanyang boses ay nanginginig at halos mawalan ng hangin. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako sa mundong ito upang humingi ng tawad sa iyo ng personal. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang lumaki sa hirap. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako na harapin ang aking sariling pagkakamali sa iyong ina. Huminto si Eliana. Ang bawat salita ay parang isang kurot sa kanyang puso. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa papel. Gabi-gabi akong nanonood sa iyong mga video sa kalsada. Nakikita ko ang iyong paghihirap, ang iyong mga luha na pilit mong itinatago sa likod ng iyong magandang tinig. Ang bawat awit mo ay parang isang punyal na sumasaksak sa aking konsensya. Ang gintong ito ay walang halaga kumpara sa bawat segundong wala ako sa tabi mo para protektahan ka. Gamitin mo ito para sa iyong kinabukasan, Eliana. Gamitin mo ito para maging liwanag sa iba. Niyakap ni Eliana ang mga sulat sa kanyang dibdib, ang kanyang mga hikbi,
ay naging malakas na hagulgol na umalingaw-ngaw sa buong silong. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na hindi siya isang pagkakamali. Hindi siya basura. May isang taong nagpahalaga sa kanya, may isang taong nagmahal sa kanya mula sa malayo, kahit sa huling sandali ng buhay nito. Ang bigat sa kanyang puso, na dala ng maraming taon ng pang-aabuso ni na Rosa, ay tila unti-unting gumaan, napalitan ng isang mainit na pag-unawa. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang tumahimik ang paligid. Mula sa itaas, narinig ni Eliana ang tunog ng isang mabigat na pinto na bumukas, na sinusundan ng mga yabag ng sapatos na mabilis na naglalakad sa pasilyo ng mansyon. Sigurado ka bang dito yon, Enzo? Sabi mo may mga nakatagong asset ang matandang Cruz sa loob ng bahay na ito? Ang boses na yon ay pamilyar, malamig, at puno ng kasakiman. Manalig ka sa akin. Hindi hahayaan ni Don Emilio na mamatay siyang walang itinatago para sa batang iyon. Kailangan nating mahanap ang paraan para makuha ang mga dokumento bago pa tayo maunahan ng abogado. Sagot ni Enzo, ang kanyang boses ay tila nasa itaas lamang ng pintuan ng silong. Nanigas si Eliana sa takot. Mabilis niyang pinatay ang liwanag ng kanyang cellphone at niyakap ang pusa sa kanyang tabi. Sa gitna ng kadiliman ng silong, narinig niya ang tunog ng susi na ipinapasok sa kandado ng pinto sa itaas ng hagdanan. Dahan-dahang umiikot, nagbabantang buksan ang kanyang nag-iisang ligtas na kanlungan. Ang pag-ibig na may kapalit ay hindi kailanman naging tunay na tahanan, kundi isang kulungang gawa sa matatamis na salita at malulupit na obligasyon. Kinaumagahan, matapos ang nakapanghihina ng loob na gabi sa silong, nakaupo si Eliana sa mahabang lamesa sa kusina kasama si Attorney Mateo. Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa mga bintana, ngunit hindi nito kayang pawiin ang panginginig ng mga kamay ng dalaga habang hawak ang baso ng mainit na tsa. Ipinaliwanag ni Mateo ang mga legal na hakbang upang protektahan ang mansyon mula kay Enzo, ngunit ang isip ni Eliana ay lumilipad pa rin sa mga sulat ng kanyang lolo at sa panganib na naramdaman niya kagabi. Eliana, kailangan mong maging matatag. Ang mga taong katulad ni Enzo ay hindi titigil hanggat may nakikita silang makukuha. Seryosong paalala ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyong protektahan ang dalaga. Ngunit bago pa makasagot si Eliana, ang katahimikan ng mansyon ay muling binuwag ng isang marahas at sunod-sunod na paghampas ng kamao sa dambuhalang pintuan sa harapan. Ang tunog ay tila ba isang pag-atake, mabilis at walang pasintabi. Nagkatinginan sina Mateo at Eliana, kapwa nararamdaman ang biglang paglamig ng hangin. Nang buksan ni Eliana ang pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Sa harap niya ay nakatayo si Rosa at Berto. Ang kanilang mga hitsura ay malayong malayo sa malulupit na taong nagtaboy sa kanya noong isang gabi. Basang-basa sila ng pawis, ang kanilang mga damit ay mukhang luma at pinaglipasan ng panahon, at may bitbit silang mga maletang halos sumasabog na sa dami ng laman. Eliana, anak ko! Biglang pagsigaw ni Rosa bago pa man makapagsalita ang dalaga. Mabilis na lumuhod si Rosa sa paanan ni Eliana, niyayakap ang kanyang mga binti habang ang malalakas na hagulgol ay pumupuno sa buong entrada ng mansyon. Ma, anong ginagawa niyo rito? Halos pabulong na tanong ni Eliana. Ang kanyang katawan ay naging matigas na parang bato dahil sa gulat at hindi maipaliwanag na takot. Patawarin mo kami, anak. Mula nang umalis ka, hindi na ako nakatulog. Nagkasakit ako sa tindi ng pagsisisi. Hikbi ni Rosa, habang ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng luha, ngunit ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Eliana. Nagdilim lang ang paningin namin dahil sa hirap ng buhay, pero hindi namin kayang mawala ka. Ikaw ang buhay namin, Eliana. Hindi ba't kami ang nagpalaki sa'yo? Kami ang nagpuyat noong sanggol ka pa at nag-aagaw buhay sa sakit. Sa likod ni Rosa, nakatayo si Berto na nakayuko
at hawak ang kanyang sombrero, tila ba isang taong hiyang-hiya sa kanyang mga nagawa. Ngunit sa bawat saglit na hindi nakatingin si Eliana, pasimpleng gumagala ang mga mata ni Berto sa marangyang chandelier at sa mga antigong kagamitan sa sala. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumukurba sa isang mapanuring ngiti. Binibini, mag-ingat ka. Bulong ni Mateo sa likuran ni Eliana. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa balikat ng dalaga bilang babala. Ang mga linta ay madalas magpanggap na biktima upang makadikit muli sa kanilang sisipsipan. Humarap si Rosa kay Mateo nang may matalim na tingin, ngunit mabilis itong napalitan ng amo. Sino ka ba? Abogado ka lang. Wala kang alam sa pinagsamahan namin ng anak ko. Eliana, anak, papayag ka ba na itaboy kami ng taong ito? Kami na nagbigay sa iyo ng pangalan at tahanan nung wala kang matuluyan. Utang mo sa amin ang buhay mo, anak. Ang salitang utang na loob ay parang isang mabigat na kadena na pumulupot sa leeg ni Eliana. Naalala niya ang mga gabing wala siyang makain at si Rosa ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng tinapay, kahit na ang tinapay na yon ay galing din sa perang kinita niya sa kalsada. Ang kanyang puso, na likas na mapagmahal at madaling maawa, ay nagsimulang lumambot sa harap ng tila tapat na pagsisisi ng mga taong kinilala niyang pamilya. Sige na po, tumayo na kayo riyan, mahinang sabi ni Eliana habang tinutulungan si Rosa na tumayo. Dito muna kayo, hanggat wala pa kayong matuluyan. Isang mabilis na sulyap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ni Rosa na hindi napansin ni Eliana, ngunit kitang-kita ni Mateo. Nang ihatid ni Eliana ang dalawa sa isa sa mga silid sa itaas, nanatili si Mateo sa sala. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa sobrang pagkabahala. Pagpasok ni Rosa at Berto sa kanilang silid, dahan-dahang isinara ni Rosa ang pinto at lumingon kay Berto. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Wala na ang mga luha, napalitan ng isang malamig at sakim na ekspresyon. Nakita mo ba ang mga gamit sa baba? Berto? Isang florera pa lang. Sapat na para mabayaran ang lahat ng utang natin sa sugal. Bulong ni Rosa habang hinahaplos ang malambot na kama. Pero kailangan nating mag-ingat sa abogado, Rosa. Matalas ang pakiramdam niyon, sagot ni Berto habang binubuksan ang bintana upang tingnan ang lawak ng lupain. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano pasunurin ang batang yan. Nandito lang sa bahay na ito ang kaligtasan natin sa utang. Hanapin mo agad ang sinasabi nilang safety ng matanda bago tayo mahuli ng iba. Utos ni Rosa ng may diin. Sa labas ng pinto, nakatayo si Eliana na balak sanang maghatid ng karagdagang kumot, ngunit ang kanyang kamay ay napatigil sa ere nang marinig ang mahinang bulungan sa loob. Ang kanyang puso ay muling binalot ng isang malamig na pagdududa. Isang tila tinik na nagsisimulang bumaon sa kanyang bagong nahanap na katahimikan. Ang bawat haplos ng nagkukunwaring pagmamahal ay may kalakip na lason na dahan-dahang pumapatay sa iyong kalayaan hanggang sa hindi mo na malaman kung alin ang tunay na yakap at alin ang mahigpit na sakal. Lumipas ang ilang araw at ang Cruz Mansion ay tila naging isang entablado ng isang malupit na dula. Sa halip na maging amo, si Eliana ay unti-unting naging alipin sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang amoy ng mamahaling Nara ay hinaluan ng amoy ng tuyo at bagoong na niluluto ni Rosa sa kusina. Isang paalala na dinala nila ang ingay at gulo ng kalsada sa loob ng tahimik na mansyon. Eliana, ang bagal-bagal mo namang kumilos. Dalhan mo ako ng mainit na kape rito sa veranda. Bilis! Ang matinis na boses ni Rosa ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Tila ba isang latigo na humahagupit sa pandinig ng dalaga. Bit-bit ang isang tray, mabilis na naglalakad si Eliana. Ang kanyang mga kamay ay namumula na at magaspang dahil sa maghapong paglilinis at paglalaba ng mga gamit ni Rosa at Berto. Sa bawat reklamo ni Rosa, ang tanging isinasagot ni Eliana ay isang mahinang, "Opo, ma."
Dahil sa takot na baka kapag lumaban siya ay mawala ang pamilyang akala niya ay nagbalik na sa kanya. Nang dumating si Mateo ng hapon na yon, naabutan niyang nakaluhod si Eliana sa sahig ng sala habang pinupunasan ang sapatos ni Berto. Tumigas ang mukha ng abogado. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang tinitingnan ang mag-asawang komportableng nakaupo sa mga antigong silya. Eliana, tumayo ka riyan. Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat. Hindi mo kailangang gawin yan. Bahay mo ito. Hindi ka nila katulong. Abogado, huwag kang makialam. Ang paglilingkod sa magulang ay isang banal na tungkulin ng anak. Hindi ba, Eliana? Nakangiting sabi ni Rosa, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig habang nakatingin kay Mateo. Mateo, ayos lang po ako. Gusto ko lang silang pagsilbihan. Utang ko po sa kanila ang buhay ko. Mahinang sagot ni Eliana, hindi makatingin ng diretso sa abogado. Ang utang na loob ay hindi dapat maging dahilan ng pagpapakababa, Eliana. Ginagamit nila ang kabaitan mo. Mabilis na sagot ni Mateo. Lumapit siya at hinawakan ang braso ni Eliana upang patayuin ito, ngunit mabilis na umiwas ang dalaga. Nagkaroon ng isang sandali ng mabigat na katahimikan sa pagitan nila. Isang hidwa ang dulot ng maling akala at labis na pagmamahal. Dahil sa pagmamadaling maiwasan ang tensyon, binalikan ni Eliana ang paghahanda ng hapunan. Sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi niya sinasadyang nabitawan ang isang platong porselana habang iniaabot ito kay Berto. Ang tunog ng nabasag na pinggan ay tila isang pagsabog sa tahimik na kusina. Tanga, napakamahal. Niyan, basag agad. Bulyaw ni Berto, sabay dampot ng isang piraso ng porselana upang itapon sana kay Eliana. Ngunit mabilis na nakaharang si Mateo. Sa kaguluhan, isang matalim na bahagi ng porselana ang humiwa sa palad ni Eliana. Napasinghap ang dalaga sa sakit, ang dugo ay mabilis na lumabas at pumatak sa maputing sahig, tila mga pulang talulot ng rosas na nalalanta. Walang nagawa sina Rosa at Berto, kundi ang manood ng may halong inis habang si Mateo ay mabilis na kinuha ang kamay ni Eliana. Sumama ka sa akin sa labas, utos ni Mateo. At sa pagkakataong ito, hindi na nakatanggi ang dalaga. Dinala ni Mateo si Eliana sa hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng kabayero, kung saan ang liwanag ng buwan ay banayad na tumatama sa kanilang kinaroroonan. Ang hangin ay malamig at mabango, isang malaking kaibahan sa nakakasakal na atmosfera sa loob ng bahay. Kinuha ni Mateo ang isang maliit na first aid kit mula sa kanyang sasakyan at maingat na nilinis ang sugat ni Eliana. Pasensya ka na, Mateo. Ang gulo ko lang siguro talagang tao. Bulong ni Eliana habang pinapanood ang abogado na dahan-dahang pinupunasan ang dugo sa kanyang palad. Hindi ka magulo, Eliana. Masyado ka lang mabuti para sa mundong ito, sagot ni Mateo. Marahan niyang hinipan ang sugat ng dalaga bago ito tinalian ng malinis na benda. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Naramdaman ni Eliana ang init ng hininga ni Mateo sa kanyang balat at ang matinding tibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa tibok ng puso ng lalaki. Nagkatitigan sila ng matagal sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan. Ang pag-aalaga ni Mateo ay hindi katulad ng sa kanyang mga magulang. Ito ay walang hinihinging kapalit, walang kasamang sumbat, kundi puro at tapat na kalinga. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Eliana na siya ay ligtas, na siya ay mahalaga, at na ang kanyang sugat ay hindi lamang sa balat, kundi pati na rin sa kaluluwa ay nagsisimulang maghilom. Ngunit ang kapayapaang iyon ay pansamantala lamang. Sa itaas, sa bintana ng ikalawang palapag, nakatayo si Rosa. Nakatago siya sa likod ng kurtina. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino habang pinapanood ang bawat galaw ni na Eliana at Mateo sa hardin.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos at galit. Masyado nang malapit ang abogadong yan sa kanya, Berto. Bulong ni Rosa habang hindi inaalis ang tingin sa dalawa. Kung hahayaan nating mahulog ang loob niya kay Mateo, mawawala ang hawak natin sa kanya. Kailangan nating sirain ang tiwala niya sa lalaking yan bago pa mahuli ang lahat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rosa habang may binubunot siyang isang lumang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Isang pekeng ebidensya na matagal na niyang inihanda para sa pagkakataong ito. Walang libre sa mundong ito, Eliana. Tandaan mo yan. Ang isang abogadong katulad ni Mateo, hindi mag-aaksaya ng oras sa isang batang lansangan kung wala siyang malaking makukuha kapalit nito. Ang boses ni Rosa ay parang isang patak ng asidong dahan-dahang bumubutas sa katahimikan ng likod bahay. Nakayuko si Eliana sa harap ng isang malaking palanggana. Ang kanyang mga kamay ay lubog sa mabulang tubig habang marahas na kinukuskos ang mga maong na pantalon ni Berto. Ang tunog ng pagkiskis ng tela sa kahoy na pampalaba ay tila isang ritmong nagpapatotoo sa kanyang pagiging alipin muli. Tumigil ang kamay ng dalaga. Nararamdaman niya ang matalas na tingin ni Rosa na nakatitig sa kanyang batok habang ang matanda ay naghihiwa ng mga sangkap para sa tanghalian. Ang bawat pagbagsak ng kutsilyo sa kahoy na tadtaran ay parang isang banta, mabilis at walang awa. Ma, mabuting tao po si Mateo. Siya ang nagligtas sa akin noong itinapon niyo ako sa ulan. Mahinang sagot ni Eliana, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-aalinlangan. Ligtas? O baka naman dinala ka lang niya sa isang mas malaking bitag? Tumawa ng mapait si Rosa at lumapit kay Eliana. Hinawakan ang kanyang balikat ng napakahigpit hanggang sa mabaon ang mga kuko nito sa balat ng dalaga. Gising, Eliana! Tingnan mo ang mansyong ito. Napakalaki, napakaraming ginto. Akala mo ba ay ibibigay lang niya ito sa iyo ng ganoon kadali? Baka ang totoo, ginagamit ka lang niya bilang susi para makuha niya ang lahat ng ari-ariang ito sa legal na paraan. At kapag nakuha na niya ang pirma mo, itatapon ka rin niya sa kalsada, katulad ng ginawa ng lolo mo sa amin. O... Binitawan ni Rosa ang balikat ni Eliana at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng dalaga. Isang kilos na tila nagpapakita ng pagmamahal, ngunit puno ng makamandag na intensyon. Kami lang ang pamilya mo, anak. Kami ang nagtiis sa amoy ng dumi mo noong sanggol ka pa. Kami ang nagpuyat para lang mabuhay ka. Ang dugo ay mas malapot kaysa sa anumang dokumentong hawak ng abogadong yan. Nanatiling tahimik si Eliana, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang mga salita ni Rosa ay parang mga anay na dahan-dahang ngumangat-ngat sa kanyang tiwala kay Mateo. Ang bawat magandang alaala niya, kasama ang abogado, ang paggamot sa kanyang sugat, ang malambot na tinig nito, ang pangakong proteksyon, ay unta-unting nababalot ng makapal na hamog ng pagdududa. Nang dumating si Mateo ng hapon na yon, may dala siyang supot ng mainit na kakanin at mga prutas. Ang kanyang mukha ay maliwanag, handang ibahagi ang magandang balita tungkol sa kaso ng mansyon, ngunit sinalubong siya ni Eliana ng isang malamig at iwas na tingin. Eliana, dinalhan kita ng paborito mong bibingka mula sa bayan. Kamusta ang pakiramdam mo? Masayang tanong ni Mateo habang inilalagay ang supot sa lamesa. Salamat po, Attorney Mateo. Pakilagay na lang po riyan. Sagot ni Eliana, hindi man lang ito tiningnan at patuloy na naglalakad patungo sa kusina upang iwasan ang presensya ng lalaki. Naguluhan si Mateo. Ang init na naramdaman nila sa hardin noong nakaraang gabi ay tila naglaho at napalitan ng isang pader na gawa sa yelo. Sinubukan niyang habulin si Eliana sa pasilyo at hinawakan ang braso nito ng banayad. May problema ba? May nangyari ba habang wala ako?
Mabilis na binawi ni Eliana ang kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Wala po. Marami lang po akong ginagawa. Kung wala na po kayong kailangan tungkol sa mga papel, mas mabuti pong umalis na kayo. Naiwang nakatayo si Mateo sa gitna ng malawak na pasilyo. Ang kanyang puso ay nabibigatan sa hindi maipaliwanag na lungkot. Hindi niya alam na mula sa madilim na sulok ng hagdanan, nakasilip si Rosa at Berto. Ang mga labi ay nakakurba sa isang mapanuyang na ngiti ng tagumpay. Bago tuluyang umalis si Mateo, dumaan muna siya sa opisina ni Don Emilio upang kunin ang ilang mahahalagang dokumento. Habang naghahanap sa ilalim ng isang lumang estante, isang kupas na papel ang nahulog mula sa isang nakatagong siwang. Binasa ito ni Mateo at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ito ay isang kasunduan sa pagkakautang ni Berto kay Don Emilio noong pinalayas ang ina ni Eliana. Isang utang na hindi pera ang kabayaran, kundi ang kaligtasan ng sanggol na si Eliana. Samantala, habang nag-iisa si Eliana sa kanyang silid at nakatingin sa labas ng bintana, biglang tumunog ang telepono sa tabi ng kanyang kama. Walang nakarehistrong pangalan, tanging mga numero lamang. Nang sagutin niya ito, isang boses ng lalaki ang bumungad, mababa at parang nagbabanta. Huwag kang masyadong kampante sa abogadong yan, Eliana. Ang mga lobo ay madalas magsuot ng balat ng tupa. Kapag nakuha na niya ang huling pirma mo sa dokumento ng mansyon, doon mo malalaman ang tunay niyang kulay. Mag-ingat ka. Napabitaw si Eliana sa telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang kanyang mundo ay muling nayanig. At sa pagkakataong ito, hindi na niya alam kung sino ang tunay na kaaway at sino ang tunay na kakampi. Ang kadiliman ng gabi ay hindi lamang nagdadala ng katahimikan sa San Nicolas, kundi nagsisilbi ring tabing para sa mga balak na hindi kayang sikatan ng araw. Sa loob ng Cruz Mansion, ang bawat anino ay tila humahaba at nagiging buhay, nagmamasid sa bawat lihim na nagaganap sa ilalim ng bubong nito. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Rosa. Lumabas ang matanda na nakayapak lamang. Ang kanyang mga hakbang ay kasing tahimik ng isang pusang naghahanap ng mabibiktima. Bitbit ang isang maliit na balabal, tinahak niya ang mahabang pasilyo, umiiwas sa mga bahagi ng sahig na alam niyang lumilikha ng tunog kapag natatapakan. Lumabas siya sa likurang bahagi ng mansyon patungo sa lumang kamalig na nababalot na ng mga gumagapang na baging at damo. Sa likod ng kamalig, naghihintay ang isang anino ng lalaki. Ang baga ng kanyang sigarilyo ay tila isang maliit na mata ng demonyo sa gitna ng dilim, si Enzo. Akala ko ay hindi ka na darating, Rosa. Bulyaw ni Enzo ng mahina. Ang usok ng kanyang sigarilyo ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Kailangang masiguro na tulog na ang bata. At ang abogadong yan ay nakaalis na. Sagot ni Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pananabik sa salapi. Kamusta ang mga papel? Sigurado ka bang hindi tayo mabubuko ng Mateo na yan? Huwag kang mag-alala. Ang mga dokumentong ito ay mukhang orihinal. Kapag napirmahan na ito ni Eliana sa harap ng aking mga saksi, wala nang magagawa ang batas. Hahatiin natin ang makukuha sa pagbebenta ng mansyon. At ang mga ginto, kalahati sa akin, kalahati sa inyo ni Berto. Paliwanag ni Enzo habang inilalabas ang isang makapal na folder mula sa kanyang jacket. Galingan mo ang pag-arte, Enzo. Ang batang iyan ay malambot ang puso, pero nagsisimula ng magduda dahil sa mga sulat ng matanda. Banta ni Rosa. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang mga tuyong dahon sa paligid ng kamalig ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkalasgas. Napatigil ang dalawa. Mula sa dilim, lumitaw ang isang pares ng kumikinang na dilaw na mga mata. Si Muning
Ang pusa ni Eliana ay nakatitig sa kanila mula sa ibabaw ng isang lumang gulong. Sa takot na baka may nakakakita sa kanila, mabilis na dinampot ni Enzo ang isang bato at itinapon ito sa direksyon ng pusa na nagdulot ng mabilis na pagtakbo ng hayop patungo sa loob ng mansyon. Samantala, sa loob ng bahay hindi makatulog si Eliana. Ang mga babala sa telepono at ang mga salita ni Rosa ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Nagpa siya siyang bumaba sa kusina upang uminom ng tubig. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang bukas ang salaming estante sa sala kung saan nakalagay ang mga antigong kagamitang pilak ng kanyang lolo. Dahan-dahang lumapit si Eliana at hinaplos ang bakanting espasyo sa loob ng estante. Ang dalawang malaking florera at ang isang set ng mga kutsara at tinidor na gawa sa purong pilak ay wala na roon. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ang mga gamit na ito ay hindi lamang metal para sa kanya. Ang mga ito ay bahagi ng kasaysayan ng kanyang pamilya na dahan-dahang ninanakaw ng mga taong pinatira niya ng may buong pagtitiwala. Napadaup ang kanyang palad sa kanyang bibig upang pigilin ang isang hikbi. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagpalo ng buntot ni Muning sa kanyang binti. Binuhat ni Eliana ang pusa at dinala ito sa kusina. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng tinapay na itinago niya sa bulsa at hinati ito sa dalawa. Pareho lang tayong ligaw, Muning. Bulong niya sa pusa habang hinahaplos ang nanginginig nitong katawan. Pareho tayong walang mataguan sa mundong ito kundi ang isa't isa. Akala ko ba ay tahanan na ito? Bakit parang mas nakakatakot pa rito kaysa sa kalsada? Ang pagyakap niya sa pusa at ang pagbabahagi ng maliit na piraso ng tinapay ay naging isang banal na sandali ng koneksyon. Isang patunay na sa gitna ng mga ganid na tao, mayroon pang puwang para sa dalisay na pagkalinga. Ngunit ang sandaling iyon ay muling binuwag ng isang kakaibang ingay mula sa itaas na bahagi ng bahay. Tunog ito ng mabigat na bakal na humahampas sa pader. Dug, dug, dug. Dahan-dahang umakyat si Eliana. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang lalamunan. Sa dulo ng madilim na pasilyo, malapit sa opisina ni Don Emilio, nakita niya ang anino ng isang lalaki. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbigay ng sapat na anino upang makilala niya ang anyo ni Berto. May hawak itong malaking martilyo at pilit na binubutas ang bahagi ng pader na gawa sa adobe. Tila ba may hinahanap na kayamanang nakabaon sa loob ng mga haligi ng mansyon. Napansin ni Eliana ang isang bagay na kumislap sa sahig malapit sa paanan ni Berto. Isang lumang susi na may kakaibang disenyo. Ang disenyo ng kandado sa mahiwagang silid sa dulo ng pasilyo na hanggang ngayon ay hindi pa nabubuksan. Napaatras si Eliana. Ang kanyang siko ay tumama sa isang nakasabit na paso ng halaman. Ang tunog ng pag-uga ng paso ay sapat na upang mapatigil si Berto sa kanyang pagpalo. Dahan-dahang lumingon ang anino ni Berto patungo sa direksyon ni Eliana. Ang martilyo sa kanyang kamay ay nakataas pa rin, handang ihampas sa sinumang mangangahas na humadlang sa kanyang kasakiman. Ang langit ay tila nagagalit. Ibinubuhos ang lahat ng puot nito sa pamamagitan ng malakas na ulan na humahampas sa bubong ng mansyon. Sa loob ng Cruz Mansion, ang katahimikan ay napalitan ng boses ng bagyo at ang mas malakas na bagyo ng kawalang katiyakan sa puso ni Eliana. Nanginginig ang mga kamay ni Eliana habang hawak ang isang maliit na kandila. Kanina pa nawalan ng kuryente sa buong bayan ng San Nicolas dahil sa tindi ng hangin. Sa bawat guhit ng kidlat sa langit, panandali ang nagliliwanag ang madidilim na sulok ng bahay na nagpapakita ng mga aninong tila sumasayaw ng may masamang balak. Dahan-dahang bumaba si Eliana sa silong. Ang kanyang mga hakbang ay maingat upang hindi lumikha ng ingay sa gitna ng ugong ng ulan.
Ngunit nang marating niya ang huling baitang, ang liwanag ng kidlat ay tumama sa isang anyong pamilyar. Doon, sa tapat ng lihim na pintuan sa sahig, nakita niya si Berto. May hawak itong malaking pait at martilyo, pilit na sinusungkit ang mga sementong nagpoprotekta sa kayamanan ng kanyang lolo. Tay, anong ginagawa niyo rito? Ang boses ni Eliana ay halos mabasag sa gitna ng hangin. Napatigil si Berto, ang kanyang muka ay nababalot ng anino. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman nang lumingon siya sa dalaga. Bago pa man siya makasagot, sumulpot si Rosa mula sa madilim na sulok. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng pagkukunwari. Anong ginagawa namin? Naghahanap kami ng kandila, Eliana. Ano bang iniisip mo? Na nananakawan ka namin sa sarili mong bahay. Ang boses ni Rosa ay puno ng matalas na panunuya. Isang klasikong paraan ng pagpaparamdam na ang biktima ang may kasalanan. Lumapit siya kay Eliana at hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga. Niyayanig ito ng bahagya. Masyado ka ng praning dahil sa impluwensya ng abogadong yan. Pinapaniwala ka niya na masama kaming tao para masolo ka niya. Pero nakita ko po, may hawak na martilyo si tatay. Hikbi ni Eliana, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak, humahalo sa lamig ng gabi. Pagod lang yan, anak. Pinapagod mo ang sarili mo sa kakaisip sa mga bagay na wala naman. Halika na sa itaas. Huwag kang magpauto sa mga nakikita mo sa dilim. Patuloy ni Rosa. Ang kanyang boses ay naging malambot, ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahigpit ang hawak. Tila ba, isang kulungang hindi makaalpas ang dalaga. Sa gitna ng tensyon, ang mabigat na pintuan ng mansyon sa itaas ay biglang bumukas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay umalingaw-ngaw hanggang sa silong. Isang bulto ng lalaki ang pumasok, basang-basa ng ulan at humihingal. Si Mateo. Hindi siya mapakali sa kanyang opisina dahil sa tindi ng bagyo, alam niyang hindi ligtas si Eliana sa piling ng mga taong ito. Eliana, nasaan ka? Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Mabilis na tumakbo si Eliana patungo sa itaas. Sinalubong ang abogado na tila ba ito ang kanyang huling pag-asa. Nang makita ni Mateo ang kalagayan ng dalaga, namumutla at nanginginig, agad niyang hinarap sina Rosa at Berto na sumunod sa itaas. Bitawan niyo siya. Ang boses ni Mateo ay mababa ngunit puno ng panganib. Alam ko ang ginagawa niyo. Huwag ninyong gamitin ang bagyong ito para gumawa ng masama. At sino ka para utusan kami sa loob ng pamamahay na ito? Bulyaw ni Rosa, mabilis na bumalik sa kanyang pagiging matapang. Kami ang nagpalaki sa batang ito. Kami ang nagpuno sa tiyan niya noong wala siyang makain. Ngayon ba ay itatapon niya kami dahil lang sa mga matatamis mong salita? Eliana, tatanungin kita. Sino ang pipiliin mo? Ang pamilyang nagmahal sa'yo ng 18 taon o ang lalaking ito na kahapon mo lang nakilala? Ang tanong ni Rosa ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Eliana. Tumingin siya kay Mateo na basang-basa at nanginginig din sa lamig, ngunit ang mga mata nito ay puno ng katapatan. Dahan-dahang lumapit si Mateo kay Eliana. Kahit basang-basa ang kanyang Amerikana, tinanggal niya ang kanyang sariling tuyong polo na nasa ilalim nito at maingat na binalot sa nanginginig na balikat ng dalaga. Hindi kita pipiliting pumili, Eliana. Pero tandaan mo, ang tunay na pamilya ay hindi nagbibilang ng utang, lalo na kung ang kabayaran ay ang iyong kaligayahan. Bulong ni Mateo, ang kanyang kamay ay marahang humawak sa likod ni Eliana upang iparamdam ang kanyang presensya. Sa sandaling iyon, sa gitna ng hagupit ng ulan sa labas at ang mas masakit na salitang binibitawan ni Rosa sa loob, naramdaman ni Eliana ang init na nagmumula sa suot na damit ni Mateo. Ito ay amoy ng kaligtasan, isang amoy na kailanman ay hindi niya naramdaman sa piling ni Rosa.
Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling binuwag ng isang matinis at malakas na tunog mula sa ikalawang palapag. Ang tunog ng nabasag na malaking salamin ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, sinusundan ng isang malakas na kalabog na tila ba may bumagsak na mabigat na bagay sa loob ng silid ni Eliana. Nagkatinginan ang lahat. Ang takot sa mga mata ni Eliana ay muling nag-apoy dahil alam niyang ang bagyong ito ay hindi pa tapos at ang tunay na panganib ay nasa loob na mismo ng kanyang silid. Ang bawat paggising ni Eliana ay tila pag-ahon mula sa isang malalim at malapot na putikan. Ang kanyang paningin ay madalas na lumalabo at ang paligid ay tila umiikot ng dahan-dahan, dahilan upang ang mga dambuhalang kasangkapan sa loob ng mansyon ay magmukhang mga higanteng nagmamasid sa kanyang kahinaan. Pagkatapos ng gabi ng bagyo, tila naging mas maasikaso si Rosa. Tuwing umaga, bago pa man tuluyang magliwanag ang sikat ng araw, ay naroon na ang matanda sa tabi ng kanyang kama. Hawak ang isang tasang umuusok pa sa init. "Ubusin mo itong tsaa na ginawa ko, anak. Nilagyan ko yan ng mga halamang gamot para bumalik ang lakas mo at ang ganda ng boses mo," malambot na sabi ni Rosa, habang hinahaplos ang buhok ni Eliana nang may tila wagas na pagkalinga. "Salamat po, ma," mahinang tugon ni Eliana. Pinilit niyang inumin ang tsaa kahit na may kakaiba itong pait na humahapdi sa kanyang lalamunan. Sa bawat lagok, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap at ang pagnanais na matulog na lamang ng habambuhay. Nang dumating si Mateo ng hapong yon, agad niyang napansin ang pamumutla ni Eliana. Ang mga mata ng dalaga ay wala sa pokus at ang kanyang mga kilos ay mabagal, tila ba isang manika na nawawalan ng baterya. Nang sandaling lumabas si Rosa sa silid upang kumuha ng merienda, mabilis na lumapit si Mateo at hinawakan ng kamay ni Eliana. "Eliana, makinig ka sa akin. Hindi normal ang panghihina mo," bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Kinuha niya ang tasang may tila latak pa ng tsaa. Sa ilalim at palihim itong ibinalot sa isang panyo. "Ipasusuri ko ito sa isang kaibigang doktor sa bayan. Sa ngayon, huwag mo munang iinumin ang anumang ibinibigay nila sa'yo. Itapon mo ito kapag hindi sila nakatingin." Lumipas ang 2 araw na tila isang mahabang panaginip para kay Eliana. Sinunod niya ang payo ni Mateo. Tuwing ibibigay ni Rosa ang tsaa, hihintayin niyang makatalikod ang matanda bago niya ito dahan-dahang ibuhos sa paso ng halaman sa tabi ng bintana. Ang bawat patak ng tsaa sa lupa ay tila isang lihim na pag-aaklas laban sa mga taong pilit siyang iginigapos sa sakit. Bumalik si Mateo ng 3 araw. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa sa dati. Inabutan niya si Eliana ng isang maliit na piraso ng papel. Ang resulta mula sa laboratorio. "Eliana, may hinalong pampatulog at isang uri ng kemikal na nagpapahina sa nervous system sa tsaang iniinom mo. Hindi ka nagkakasakit dahil sa pagod. Nilalason nila ang katawan mo para hindi ka makalaban sa anumang plano nila," diretsahang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit para sa dalaga. Napaupo si Eliana sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang sakit na naramdaman niya sa balat ay walang-wala kumpara sa pagkawasak ng kanyang puso. Ang mga taong tinawag niyang pamilya, ang inaanak ang inalagaan niya sa kalsada, ay dahan-dahan siyang pinapatay para lamang sa salapi. "Hanggang dito na lang, Mateo," bulong ni Eliana. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig sa takot kundi sa isang malamig at matatag na determinasyon. "Hindi na ako ang batang lansangan na maaari nilang tapakan. Magpapanggap akong mahina. Gusto kong malaman kung ano ang susunod nilang hakbang." Ang naganap ng gabing iyon. Habang ang buwan ay nakasilip sa bintana, kinuha ni Eliana ang natitirang tsaa sa kanyang tasa at dahan-dahang ibinuhos ito sa bintana. Pinapanood ang bawat patak
na naglalaho sa dilim. Ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang malaso ng kanyang buhay. Ang pagtapon niya sa tsa ay ang pagtatapon din niya sa huling bakas ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga umampon. Sa kalaliman ng gabi, narinig ni Eliana ang mahinang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Nanatili siyang nakapikit at pinabagal ang kanyang paghinga. Nagpapanggap na nasa ilalim pa rin ng bisa ng lason. Naramdaman niya ang presensya ni Rosa at Berto sa tabi ng kanyang higaan. Sigurado ka bang sapat na ang tinuturok nating gamot sa tsaa niya, Rosa? Baka magising ito sa gitna ng pirmahan bukas. Bulong ni Berto. Ang boses niya ay kasing lamig ng semento sa silong. Huwag kang matakot. Bukas, pagdating ni Enzo kasama ang notaryo, pipirmahan niya ang mga dokumento nang hindi niya alam. Pagkatapos ay aalis na tayo rito at hahayaan na natin si Enzo na bahala sa kanya. Sa wakas, Berto, makukuha na natin ang buhay na nararapat para sa atin. Sagot ni Rosa, bago dahan-dahang lumabas ng silid. Naiwan si Eliana sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga mata ay biglang bumukas nang may bagong liwanag. Ang liwanag ng isang biktima na handa nang maging manunubos. Alam na niya ang plano at sa tulong ni Mateo, sisiguraduhin ning di niyang ang bukas ay hindi magiging katapusan niya, kundi ang simula ng kanilang paniningil. Pirmahan mo na ito, Eliana. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang boses mong halos wala nang mailabas na tunog. Ang boses ni Enzo ay kasing lamig ng hanging umiihip sa loob ng mansyon ng hapong iyon. Nakatayo siya sa harap ni Eliana habang hawak ang isang makapal na folder. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Sa likod niya nakatayo sina Rosa at Berto, ang mga taong tinuring ni Eliana na pamilya. Ngunit ngayon ay mukhang mga estrangherong handang sumakmal sa kanyang huling pag-asa. Kakaalis lang ni Mateo upang dalhin ang mga ebidensya ng paglalason sa himpilan ng pulisya sa bayan. 1 oras. Iyon ang kailangan ni Eliana upang makabalik ang abogado kasama ang tulong. Ngunit sa bawat segundong dumadaan, ang bawat patak ng pawis sa noo ng dalaga ay tila nagsasabing ang 1 oras ay napakalayong pangarap. Hindi ko pipirmahan yan, mahinang sagot ni Eliana. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likod. Mahigpit na hawak ang lumang kwintas na may titik na E. Hindi sa inyo ang bahay na ito. Hindi sa inyo ang gintong itinatago ng lolo ko. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Eliana, nagmula sa kamay ni Rosa. Ang tunog ng pagtama ng palad sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Sinusundan ng pagtalsik ng ilang patak ng luha mula sa mga mata ng dalaga. Nararamdaman ni Eliana ang pag-init at pagkirot ng kanyang pisngi. Ngunit mas masakit ang pagkakaguhit ng katotohanan sa kanyang isipan. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang siyang bumasag sa kanyang huling paggalang. Wala kang utang na loob. Kami ang bumuhay sa'yo. Bulyaw ni Rosa. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Berto, dalhin mo na yan sa silong. Doon siya magmuni-muni hanggang sa matuto siyang humawak ng panulat. Marahas na hinablot ni Berto ang braso ni Eliana. Sa kabila ng pagpigtas at paglaban ng dalaga, mas malakas ang mga kamay ng lalaking nagtrabaho sa kalsada ng maraming taon. Kinaladkad siya patungo sa kusina, hanggang sa marating nila ang lihim na pinto sa sahig na patungo sa madilim na silong. Sa isang malakas na tulak, naramdaman ni Eliana ang kawalan ng timbang bago siya bumagsak sa malamig at matigas na semento ng silong. Ang tunog ng mabigat na pintong bakal na isinara at ang pagpihit ng susi ay tila hatol ng kamatayan para kay Eliana. Ang bawat pag-ikot ng kandado ay isang hakbang palayo sa liwanag, palayo sa kalayaan. Naiwan si Eliana sa ganap na kadiliman. Ang amoy ng lumang alikabok at mamasa-masang lupa ay muling bumalot sa kanya. Narinig niya ang mahinang pag-iyak ng pusa sa kabilang sulok, na tila ba nakikiramay sa kanyang kalagayan.
Napaupo siya sa sahig. Niyayakap ang kanyang mga tuhod habang ang kanyang mga hikbi ay nagiging mahinang kanta ng pighati. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa kanyang bulsa. Ang sulat ni Don Emilio. Dahan-dahan niya itong inilabas at kahit walang liwanag, tila nakikita ng kanyang puso ang mga salitang nakasulat doon. Ang pangako ni Mateo na babalik ito, ang pagmamahal ng kanyang lolo na handang magbigay ng lahat para sa kanya. Ang mga ito ay naging maliliit na ningas ng apoy sa gitna ng kanyang madilim na bilangguan. Hindi niyo ako matatalo. Bulong niya sa dilim. Ang kanyang boses ay unti-unting nagkakaroon ng lakas na hindi kailanman naririnig ni na Rosa. Ang mansyong ito ay hindi lamang gawa sa bato at ginto. Gawa ito sa pagmamahal ng lolo ko at hindi ko hahayaang dungisan niyo ang kanyang alaala. Sa labas, ang langit ay dahan-dahang nagbabago, ang kulay patungo sa lila at itim. Sa itaas ng silong, narinig ni Eliana ang tunog ng mga kasangkapan na kinakaladkad. Ang tunog ng paghahanap ni na Enzo sa baul ng ginto na alam nilang nasa loob lamang ng mga pader na yon. Ang bawat kalabog ng martilyo sa semento ay tila isang babala na nauubos na ang kanyang oras. Biglang napatigil si Eliana nang makakita siya ng isang maliit na sinag ng liwanag na nagmumula sa dulo ng silong. Isang liwanag na hindi nanggagaling sa itaas, kundi mula sa likod ng mga makakapal na ugat ng puno na gumagapang sa pader. Isang lagusan na hindi alam ng sinuman, isang lihim na daan na tila ba inilaan ng tadhana para sa kanyang pagbangon. Pilit na tumayo si Eliana kahit masakit ang kanyang katawan mula sa pagkakahulog. Habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa liwanag, narinig niya ang boses ni Enzo sa itaas, napakalapit sa pintuan ng silong. Sirain niyo na ang pinto. Kapag hindi pa rin siya pumirma, kukunin natin ang gusto natin sa madugong paraan. Sa ilalim ng madilim na silong, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na bumabalot sa bawat sulok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nararamdaman ni Eliana ang takot na dati ay nagpaparalisa sa kanya. Sa bawat patak ng pawis sa kanyang noo at sa bawat kurot ng sakit sa kanyang katawan, may isang uri ng init na nagmumula sa kanyang kalooban. Isang apoy na hango sa mga alaala ng kanyang lolo at sa tapat na kalinga ni Mateo. Narinig ni Eliana ang marahas na pagpihit ng susi sa pintuan ng silong. Ang boses ni na Enzo at Berto ay umalingaw-ngaw sa hagdanan, puno ng kasakiman at kawalan ng pasensya. Nandito lang yon sa baba. Bilisan mo, Berto. Siguradong itong mga semento na ito ang nagtatago sa mga barita ng ginto. Bulyaw ni Enzo habang ang liwanag ng kanyang flashlight ay gumuguhit ng mga anino sa pader. Dahan-dahang gumapang si Eliana patungo sa madilim na bahagi ng silong kung saan naroon ang pangunahing saksakan ng kuryente para sa ilalim ng bahay. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa isang lumang bakal na pamalo na matagal nang nakasandal sa pader. Alam niya ang bawat sulok ng lugar na ito. Siya ay lumaki sa kalsada kung saan ang kadiliman ay naging kaibigan niya upang makaligtas. Nang marating ni na Enzo at Berto ang gitna ng silong malapit sa imbakan ng alak kung saan naroon ang baul ng ginto, itinaas ni Eliana ang bakal na pamalo. Sa isang mabilis at matatag na paghampas, tinamaan niya ang lumang junction box ng kuryente. Ang tunog ng nagkiskisang metal ay sinusundan ng pagsabog ng maliliit na kislap ng apoy bago tuluyang lamunin ng ganap na kadiliman ang buong silong. Ano yon? Berto, ang ilaw! Sigaw ni Enzo. Ang kanyang boses ay naging mabilis at puno ng kaba. Sa gitna ng dilim, si Eliana ay parang isang aninong gumagalaw nang walang tunog. Ginamit niya ang boses na dati ay ginagamit niya sa pagkanta upang gumawa ng mahinang huni. Isang tunog na tila nagmumula sa kabilang panig ng silong upang linlangin ang dalawa. Nandito ang hinahanap niyo.
Bulong ni Eliana. Ang kanyang boses ay tila isang multo mula sa nakaraan. Dahil sa takot at kasakiman, mabilis na tumakbo sina Enzo at Berto patungo sa loob ng maliit na silid ng imbakan ng alak, ang tanging silid na may makapal na pintong bakal. Pagkapasok nila, mabilis na lumitaw si Eliana mula sa likod ng isang malaking bariles. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang mabigat na pintong bakal. Ang mahabang ungol ng nagkiskisang bisagra ay sinusundan ng isang malakas na tunog ng pagtama ng bakal sa hamba ng pinto. Mabilis na ibinaba ni Eliana ang mabigat na trangka mula sa labas. Ang tunog ng bakal na naglalak ay naging hudyat ng kanilang pagkakabilanggo. Buksan mo ito, Eliana. Ilalabas kita rito kapag nakalabas ako. Sigaw ni Enzo habang pinupukpok ang pinto. Ngunit ang tunog ay tila ba nanggagaling sa kailaliman ng lupa, mahina at walang saysay. Hindi sumagot si Eliana. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Umakyat siya sa hagdan patungo sa itaas na bahagi ng bahay. Pagbukas niya ng pinto sa kusina, nakita niya si Rosa na nakatayo sa tabi ng lababo. Hawak ang isang baso ng tubig na nanginginig sa kanyang kamay. Nang makita ni Rosa si Eliana, marumi, may bakas ng dugo sa pisngi, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa katatagan, ay nabitawan ng matanda ang basong hawak niya. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa kusina, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na napaatras si Eliana. Nasaan si Berto? Anong ginawa mo? Nanginginig na tanong ni Rosa. Ang kanyang mukha ay namumutla at tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang minuto. Nasa lugar sila kung saan nararapat ang mga taong kasing dumi ng kanilang balak. Malamig na sagot ni Eliana. Naglakad siya palapit kay Rosa. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng awtoridad na hindi pa kailanman nakita ng matanda. Tapos na ang pananakot niyo, ma. Hindi na ako ang batang lansangan na maaari niyong utusan at saktan. Ang mansyong ito ay akin at ang bawat dumi na dinala niyo rito ay lilinisin ko ngayon din. Ay naganap nang tumayo si Eliana nang matuwid sa tapat ni Rosa. Sa kabila ng kanyang hitsura, ang kanyang boses ay naging malinaw at malalim. Tila ba ang kanyang nawalang tinig ay bumalik ng mas may kapangyarihan. Wala na ang panginginig. Wala na ang pagmamakaawa. Ang kanyang presensya ay tila sumakop sa buong kusina. Pinapaliit ang dating dambuhalang imahe ni Rosa. Hindi ka makakaalis dito, Eliana. Pilit na pagmamatigas ni Rosa. Bagaman ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Enzo. May hawak siyang baril sa kanyang bulsa at sisiguraduhin niyang mabubutas ang pintong bakal na yan bago pa dumating ang abogado mo. Napatigil si Eliana. Ang banta ng baril ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang tagumpay. Sa gitna ng katahimikan ng kusina, narinig niya ang isang malakas na tunog ng pagsabog mula sa silong. Hindi tunog ng martilyo, kundi isang mas matalim at mas mapanganib na tunog ng putok. Ang tunog ng putok ng baril ay umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa. Isang matalim at nakabibinging ingay na tila bumasag sa mismong pundasyon ng mansyon. Naramdaman ni Eliana ang bahagyang pagyanig ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat hibla ng kanyang laman ay nanigas sa takot at ang hangin sa kanyang lalamunan ay tila naglaho. Sa kabilang bahagi ng kusina, si Rosa ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa pinto ng silong. Ngunit sa halip na pag-aalala, para sa kanyang asawa, ang makikita sa kanyang mukha ay ang takot na baka ang lahat ng kanilang plano ay maglaho sa isang iglap. Bago pa man makakilos si Eliana o makapagsalita si Rosa, isang matining at sunod-sunod na tunog ng sirena ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa labas ng San Nicolas. Ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulisya ay gumuhit sa mga bintana ng mansyon,
mabilis na sumasakop sa dilim. Kasunod nito ay ang tunog ng mabilis na paghinto ng mga gulong sa graba ng bakuran. Ang dambuhalang pinto ng mansyon ay bumukas nang may malakas na kalabog. Pumasok si Mateo, kasama ang 3 unipormadong pulis. Ang mukha ng abogado ay nababalot ng matinding pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay agad na humahanap sa anyo ni Eliana sa loob ng malawak na sala. "Eliana, ayos ka lang ba?" Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa emosyon habang mabilis siyang lumalapit at hinahawakan ang mga balikat ng dalaga upang masigurong wala itong sugat. Nasa silong sila. Si Enzo, may baril siya. Tanging naisagot ni Eliana, ang kanyang daliri ay nakaturo sa pinto ng kusina. Mabilis na kumilos ang mga otoridad. Ang tunog ng mga sapatos na tumatakbo patungo sa silong ay sinusundan ng malalakas na utos na sumuko. Makalipas ang ilang minuto ng tensyon, inilabas mula sa dilim si Enzo at Berto. Ang kanilang mga damit ay puno ng alikabok at ang mga kamay ay mahigpit na nakakabit sa mga bakal na piring o posas. Si Enzo ay nakayuko, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo, habang si Berto ay hindi makatingin ng diretso kay Eliana. Nang makita ni Rosa na wala ng takas, mabilis siyang gumapang patungo sa paanan ni Eliana. Nagsimula muli siyang humagulgol. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng dalaga sa isang huling desperadong pag-arte. "Eliana, anak, patawarin mo kami. Napilitan lang kami dahil sa utang. Huwag mo kaming ipakulong. Maawa ka sa amin na nagpalaki sa'yo." Ang boses ni Rosa ay puno ng pekeng pagsisisi. Sinusubukang gamitin muli ang utang na loob bilang panangga. Hinarap sila ni Eliana. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumayo at hindi rin siya natakot. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha, ngunit ang mga ito ay maliwanag at puno ng isang uri ng kapayapaang ngayon lang niya natagpuan. "Ibinigay ko sa inyo ang lahat ng aking kabataan, Ma. Ang bawat sentimo na kinita ko sa kalsada, ang bawat patak ng pawis at luha ko, ibinigay ko sa inyo dahil akala ko ay mahal niyo ako." Ang boses ni Eliana ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. "Pinatawad ko kayo nung itinapon niyo ako sa ulan. Pero ang tangkaing lasunin ang aking katawan at kunin ang kaisa-isang alaala ng aking lolo. Iyan ang hindi ko na kayang palampasin. Ang aking kinabukasan ay hindi ninyo kailanman makukuha." Ay naganap nang dahan-dahang lumayo si Eliana mula sa pagkakahawak ni Rosa. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagputol sa mga kadenang nag-uugnay sa kanya sa kanyang mapait na nakaraan. Pinanood niya ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulisya. Ang tunog ng kanilang mga makina ay uant-unting naglalaho sa malayo. Bit-bit ang mga taong naging anino ng kanyang buhay. Naiwan ang katahimikan sa loob ng mansyon. Isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi mapayapa. Nararamdaman ni Eliana ang init ng presensya ni Mateo sa kanyang likuran. Marahang iginaya ng abogado ang ulo ni Eliana upang isandal sa kanyang dibdib. Sa loob ng yakap na yon, hinayaan ni Eliana na pumatak ang lahat ng kanyang natitirang sakit. Ang tunog ng kanyang mahinang pag-iyak ay humahalo sa banayad na pagtila ng ulan sa labas. "Tapos na ang lahat, Eliana. Ligtas ka na!" bulong ni Mateo. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa buhok ng dalaga. Isang pangako na hindi na ito muling masasaktan. Pagkatapos ng kaguluhan, inabot ni Mateo kay Eliana ang isang maliit na susi na nahulog mula sa bulsa ni Enzo habang kinakaladkad ito ng mga pulis. Ito ang susi sa mahiwagang silid sa dulo ng pasilyo. Magkasamang naglakad ang dalawa patungo sa itaas. Nang dahan-dahang umiikot ang susi sa kandado, ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila pagbukas ng isang kaban ng mga sikretong matagal nang nakatago. Sa loob ng silid, tumambad ang daan-daang mga larawan ng kanyang ina
Nung ito ay sanggol pa, hanggang sa paglaki nito, may mga sulat din na nakatago sa isang maliit na kahon. Mga sulat na nagpapatunay na ang kanyang ina ay laging naghahanap ng paraan upang balikan siya. Ngunit ang mga ito ay hinarangan ng mga maling tao. Niyakap ni Eliana ang isa sa mga larawan ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa niya tungkol sa kanyang pagkatao ay naglaho. Hindi siya itinapon dahil hindi siya mahal. Itinapon siya dahil ang mundo ay puno ng kasakiman. Ngunit ang pagmamahal ng kanyang tunay na pamilya ay laging naroroon. Naghihintay lamang na matagpuan. Lumipas ang 6 na buwan mula nang ang huling bakas ng kadiliman ay lumisan sa mga pasilyo ng Cruz Mansion. Ang dating ubanin at nakakatakot na tahanan ay tila muling humihinga, nababalot na ngayon ng kulay ng bagong pintura at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na itinanim ni Eliana sa paligid. Ang mga bintanang kapis na dati ay tila mga matang nagmamasid ay palaging bukas. Hinahayaan ang sikat ng araw na haplusin ang bawat sulok ng bahay. Ngunit ang pinakamagandang tunog na bumabalot sa mansyon ngayon ay hindi na ang ungol ng hangin, kundi ang malulutong na tawanan ng 10 bata na dating nakatira sa kalsada, katulad ni Eliana. Sa tulong ni Mateo at ng lokal na pamahalaan, pormal na binuksan ni Eliana ang bahay ng pag-asa. Ang bawat silid na dati ay puno ng alikabok ay naging silid-aralan at silid-tulugan para sa mga batang ligaw. Binibigyan sila ng pagkakataong mangarap sa ilalim ng isang ligtas na bubong. Isang hapon, habang ang mga bata ay masayang naglalaro ng taguan sa malawak na bakuran, naglalakad sina Eliana at Mateo sa ilalim ng puno ng kabayeros sa hardin. Ang mga pulang bulaklak ng puno ay dahan-dahang nalalaglag sa damuhan, tila ba isang natural na alpombra para sa dalawa. Narito sila sa eksaktong lugar kung saan unang ginamot ni Mateo ang sugat sa kamay ni Eliana. Minsan, hindi ako makapaniwala na totoo ang lahat ng ito. Mahinang simula ni Eliana habang pinagmamasdan ng isang batang lalaki na masayang hinahabol ang pusa na si Muning. Ang boses ni Eliana ay buong-buo na, malalim at puno ng emosyon na tila ba ang bawat salita ay isang nota ng isang magandang awit. Nararapat lang sa iyo ang lahat ng ito, Eliana, sagot ni Mateo. Huminto siya sa paglalakad at hinarap ang dalaga. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng gintong kislap sa kanyang mga mata. Ginamit mo ang gintong nahanap mo hindi para sa sarili mong luho, kundi para maging kayamanan ng mga batang walang matakbuhan. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinakamayamang babaeng kilala ko. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Eliana. Ang dampi ng kanyang palad ay mainit at nagbibigay ng kuryenteng nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Hindi na ito ang hawak ng isang abogado sa kanyang kliyente. Ito ay hawak ng isang lalaking nahanap ang kanyang tahanan sa puso ng isang babaeng dati ay akala niya ay kailangan lamang ng legal na tulong. Eliana, bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay naging mas malambot. Mula noong gabing nakita kita sa ulan, naramdaman ko na ang tadhana ay may kakaibang plano. Hindi dahil sa pangalan mo o sa mansyong ito, kaya ako nanatili sa tabi mo. Nanatili ako dahil sa gintong puso na taglay mo na hindi kayang sirain ng anumang hirap o lason. Mahal kita, hindi bilang tagapagmana ni Don Emilio, kundi bilang si Eliana na nagturo sa akin kung paano muling maniwala sa himala. Ang nabuo sa gitna ng katahimikan ng hardin. Inilabas ni Mateo ang isang maliit na kahon at isinuot sa leeg ni Eliana ang isang simpleng kwintas na may maliit na pendant na hugis puso. Ang dahan-dahang pagdampi ng daliri ni Mateo sa batok ni Eliana ay nagdulot ng isang matamis na kilig na tila ba nagpabagal sa ikot ng mundo. Ngumiti si Eliana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya habang nakatitig sa lalaking naging sandigan niya
Sa gitna ng bagyo, nagkatitigan sila ng matagal. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay dahan-dahang lumiit hanggang sa maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Isang mabilis at banayad na halik sa noo ang ibinigay ni Mateo. Isang simbolo ng paggalang at wagas na pag-ibig. Bago niya marahang niyakap si Eliana sa ilalim ng nagsisimulang mag-apoy na langit. Ngunit ang kapayapaang iyon ay pansamantalang nagambala nang lumapit ang isa sa mga katulong ng bahay, may dalang isang puting sobre. Ma'am Eliana, may dumating pong sulat para sa inyo. Galing daw po sa Bureau of Corrections. Napatigil si Eliana. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang tinatanggap ang sobre. Alam niya kung kanino galing iyon. Kahit 6 na buwan na ang nakalipas, ang pangalang Rosa ay nagdadala pa rin ng isang uri ng pait sa kanyang alaala. Dahan-dahang binuksan ni Eliana ang sulat habang nakatingin si Mateo ng may pag-aalala. Sa loob ay may isang piraso ng papel na may magaspang na sulat kamay. Eliana, anak, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad, pero gusto ko lang malaman mo ang isang katotohanang itinago namin ni Berto sa'yo sa loob ng 18 taon. Ang iyong ina, hindi siya namatay sa sakit. May dahilan kung bakit kanya iniwan sa amin. At ang dahilan na iyon ay nasa loob pa rin ng mansyon, nakatago sa ilalim ng hagdan na hindi mo pa nabubungkal. Nanlamig ang buong katawan ni Eliana. Tumingin siya sa dambuhalang mansyon na akala niya ay wala nang itinatagong lihim. Ang sulat ni Rosa ay tila isang mitya ng bagong misteryo na nagbabantang yumig muli sa kanyang bagong nahanap na katahimikan. Pipiliin ba niyang buksan ang huling lihim na ito o tuluyan na niyang ibaon ang nakaraan kasama ang mga taong nanakit sa kanya? Sa ilalim ng malalim na gabi, ang katahimikan ng San Nicolas ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa Cruz Mansion. Hawak ni Eliana ang sulat mula kay Rosa. Ang papel ay nanginginig sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi siya nakatulog dahil ang mga huling salita ng kanyang inaanakan ay tila isang tinik na nakabaon sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa ilalim ng hagdanan, ang bahaging hindi pa niya masyadong nalilinis. Gamit ang isang maliit na paet, tinanggal niya ang isa sa mga kahoy na selyado sa dingding. Sa likod ng mga lumang anay at alikabok, nakatago ang isang maliit na kahon na gawa sa tanso. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang lumang cassette tape at isang kwaderno. Sa bawat pahina, naroon ang sulat ng kanyang ina, si Elena. Hindi siya iniwan ng kanyang ina dahil sa kawalan ng pagmamahal. Iniwan siya nito upang iligtas mula sa isang malupit na sindikato na humahabol sa utang ng kanyang ama noon. Ang kanyang ina ay pumanaw habang sinusubukang bumalik para sa kanya. Isang sakripisyong matagal na itinago ni Rosa at Berto upang manatili si Eliana sa kanilang piling bilang kanilang gatasan ng pera. Niyakap ni Eliana ang kwaderno sa kanyang dibdib. Ang bawat luha na pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng paglaya. Ngayon, alam na niya ang buong katotohanan. Ang kanyang ina ay isang bayani sa kanyang sariling paraan. At ang pagmamahal nito, ang tunay na pundasyon ng kanyang pagkatao. Lumipas ang ilang buwan. Isang umaga, dinalaw ni Eliana si Rosa sa kulungan. Nakaupo ang matanda sa likod ng rehas, ang muka ay tuyot at puno ng pangungulila. Walang imik na inilapag ni Eliana ang isang lalagyan ng mainit na sopas at isang bagong kumot. "Bakit ka pa pumunta rito, Eliana? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo?" Tanong ni Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig at hindi makatingin ng diretso. "Pinapatawad na kita, ma." Mahinahong sagot ni Eliana. "Hindi dahil karapat-dapat kayo sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ayaw ko nang mabuhay na may dalang galit sa aking puso. Ibibigay ko pa rin ang mga pangunahing kailangan nyo rito, pero hanggang doon na lang iyon. Ang boses ko
ay hindi na para sa inyong kasakiman, kundi para sa mga batang kailangang makarinig ng pag-asa. Tumalikod si Eliana nang may ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na anyo ng kanyang tagumpay. Pagbalik niya sa bahay ng pag-asa, sinalubong siya ni Mateo sa balkonahe. Ang mansyon ay puno ng ingay ng mga batang tinuturuan ni Eliana na magbasa, magsulat, at higit sa lahat, ang magmahal ng walang kapalit. Kinuha ni Mateo ang kamay ni Eliana at dahan-dahan silang naglakad patungo sa gitna ng sala. Ang boses ni Eliana ay muling umalingaw-ngaw, malinaw at makapangyarihan habang kinakanta niya ang isang oyayi para sa mga bata. Ang bawat nota ay tila isang panalangin na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, ramdam niya ang presensya ng kanyang ina at ng kanyang lolo, nakangiti mula sa kabilang buhay. Ang bahay ng pag-asa ay hindi lamang naging ampunan. Naging simbolo ito na kahit ang pinakamaliit na bituin ay kayang magbigay ng liwanag sa pinakamadilim na gabi. Sa piling ni Mateo, nahanap ni Eliana ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi sa dugo, kundi sa katapatan, sakripisyo, at walang hanggang pag-ibig. Ang kwento ni Eliana ay isang paalala sa ating lahat na ang ating nakaraan, gaano man ito kasakit, ay hindi ang siyang magtatakda ng ating kinabukasan. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa kakayahang magpatawad at sa lakas na bumangon muli upang maging sandigan ng iba. Sa huli, ang pag-ibig ang laging nananaig, at ang bawat pusong tan tila nawasak ay may kakayahang mabuo muli ng mas matatag at mas maganda kaysa dati.